Okay, ito ngayon yung gagawin ko. Itong aking KSGER soldering iron. Nakuhan kasi ito nadisgrasya akong ma-reset, kaya kakalibrate ko na naman yung temperature nya. Sa ngayon meron tayong room temperature na 24.8. Ay, ang AC natin Ay, yung AC natin nasa 24. Ito naman yung ating sa ating dito soldering iron tip temperature. Yung temperature niya sa ating kwarto, yan, nasa 24 to 25. Itong aking soldering iron ay turn on ko lang. Naksidente kong may reset to kaya ikakalibrate ko ulit. Sa ngayon meron akong B-type tip. Ayan, 344 siya. Nakasit na yan kung ilalagay ko yan dun, ito mo, 345 yung setting nya. Dito mga nasa 300 lang. Ay 291 pala. Kasi natin hindi wala sa ayos. Tingnan natin kung nasa B siya. Push down, turn right. Ayan nasa B1 siya. Sa B1 tayo kasi B-type siya. 345 yan Yung doon ay 261 lang. Kailangan i-calibrate to. Para may calibrate mo siya, ang gawin natin, push, tapos ikot pa kaliwa. Ayun. Tapos punta ka dyan sa, hindi ko lang kung nakikita nyo ito Yung una niyan, start yan. Yung pangalawa, yung initiate adjustment. Yung exit adjustment. So dito tayo sa start na. Yan magsiset na yan. Ang mga nasa dito, yung current temp, yung adjustment point niya nasa 458 degrees Celsius. Tapos yung current temperature niya, nababasa niya ay 457, 458. Tapos dito naman sa real temperature niya talaga, yung i-adjust mo na to, ito yung adjustment, 458 siya. Pero dito sa ating FG100, 400, nasa 404 to 405. Antayin lang natin mag-normal yan. Pause ko lang. Ayan, normal na, mga nasa 406. Bumabalit 405. 406. Iset natin dito 406 na lang kasi yung max niya. Yan, 406. Hindi ko alam kung kita ba dyan sa camera, pero yan, 406 yan. Yan, 406. Okay. Sabay. Yan. Lilipat na naman siya sa pangalawang calibration naman. May naman nasa akuan siya. Adjustment point niya is nasa 358. Tatlong klaseng calibration niya, yung 450, 350, tsaka yung isa yung 250. Ito pangalawa na to, 350. Medyo matagal siya. Yun, ibig sabihin niya na yung knowledge niya na yung 358 dyan. Dito ko lang siya.
Kita mo, nasa 282 lang. 280. 279. Antayin lang ulit natin mag-normal yan. Nasa 280 siya. Mga nasa 280 siya, ilagay natin yan sa natin mag-normal lang. Medyo gumagalaw pa eh. Yung peak niya nasa 280, lagay natin ng 280. 280. Yan, nasa 280 na. Yan na yung last calibration niya ngayon. Pupunta na yan ng mga nasa 250 or 258. Yan. Yan na yung kanya. Naris siya na yung 258 range. Yung dito, ilan yung kanyang yung kanyang temperature dito is 152 lang. $152, $151. Ilagay natin sa 152. Yan yung peak niya, nababasa niya. 151, 152. Ilagay natin sa 152. Yan, 152. Ay, 152 siya. Pasok na, 150. 153, 152. Uy, kaya ng 54. Kaya ng 54. Yan, lagyan natin 154, yan ang peak niya. Set. Yan na. Antayin na natin dito ngayon. Nakaset to sa 345 degrees Celsius. Titingnan natin kung ito bang sinet ko ditong 345 degrees Celsius ay tugma doon sa temperature doon. Kung hindi, siset ulit natin yan. Medyo malayo 345 tsaka ito 315. Halos mga nasa 35 din Sandali nga, Pasko lang, linisan ko lang itong tip nito. Baka hindi masyado nagko-contact doon. Ayan, nalinisan ko na.
Natin ko ulit ng, hindi ko alam kung nakikita yun, natin ko ulit yan ng lead ng shoulder. Ang 396 dito, 345, ulitan ulit natin dahil medyo malayo ito. Ayun ulit, push down and then turn left. O tapos ini start. Yan, nasa 463 degrees Celsius. Temperature adjustment. Basta tatlo yan, tatlo. Antayin lang natin mag-normal siya. Magbibip naman yan eh. Pag na-reach niya na yung adjustment point niya. Yan. Na-reach niya na. Dito, kita mo nasa 492. Antayin lang natin mag-normal din yan. 500 no? Yan, nasa 506. Adjust natin dito. 506. yan. Bumagsak ng 505. Gawin natin ng 505 yan. 505. Napiktuhan siya eh. Yan o. 505, 504, 503. Gawin na lang natin 505. Yan yung pick niya. Set. Punta na yun sa panibagong calibration ngayon. Sa 360 or 350 range naman. Yan. Nag-normalize na siya. Ilan dito? Nasa 400. Uy, 405. 407. Yan, 408. Lagay natin ang 408. 408. Okay, yung sunod na. Sa may 250 to 260 range naman. Degrees Celsius range. Yan, nag-normal na siya. Tumunog na. So, ilan siya? 263 dito. Ito naman, nasa 297. Iset na lang natin yan ng magalaw pa. Set natin ng 298. Tayo mo sa 298. Ayan na. Okay na. So ngayon yung setting nito kanina ay 345 degrees Celsius. Tingnan natin kung 345 degrees Celsius ba dito. Ayan o. Match na siya.
347 yung peak niya. Hanggang 300. Dito kasi 345. Dito. Pasok na mga nasa 2 to 3 degrees. Lang yung kanyang error. 345. Ba? Pwede na sa akin yan. Kunti lang yung diferensya niya. I-boost nga natin sa ibang temperature. Yan ngayon nasa 380 yan ha. Tingnan natin dito kung match siya. Match. Ayos. Pasok. Meron siyang peak na 382, 383. Ayos. Nasa 2 to 3 degrees lang nga. 2 to 3 degrees ang error niya. Pwede na yan. Malapit na yan. Diba? 380, 382. Pwede na yan. Ito na ngayon. Tatapos ko lang i-calibrate. Pinatay ko muna para testing ko kung nasa rin siya nung temperature niya. Yung temperature niya dito sa built-in tsaka temperature dito sa soldering iron temperature thermometer pala. Thermometer. Soldering iron thermometer. Dapat match siya dito tsaka dito. Hindi man, malapit lang doon sa kanyang range. Turn na natin. Naka-standby yan. Linangat ko yun. Saka na yan. Yan. Set agad oh. Iti-10 ko lang ha. Saglit pause ko. Yan, nalinisan ko na. Normal na siya. 345 dito yung setting ko. Dito na sa 347 to 345, 347 yung mga nasa 2 degrees Celsius yung kanyang error. Labo naman. Uy, mag-focus ka. Yan. Pasok na siya. I-boost ulit natin. Yung boost ko hanggang 380 lang. Tingnan natin kung ilan dito. Ayan o. Pasok na siya doon. Pasok na siya sa kanyang temperature setting. 381, 380. O mga nasa 1 degree yung kanyang error dyan banda. 379. 380. Yan. Okay na. Okay na siya. Yung kung nga pala nito, temperature setting nito, yung nasa manual niya, kung nasa 300 to 300 degrees Celsius to 380 degrees Celsius yung normal niya. Kung magbo-boost ka, kung gusto mag-boost, lalo na yung makakapal na mga hinang, pwede mong i-boost ang 400 to 420, mga ganun. Pero huwag mo ibababa ng matagal para hindi masira agad yung iyong soldering iron tip. Ito nga pala, ipahabol ko lang yung paano mo malalaman kung nakalibrate na yung iyong soldering iron tip. Yan ko lang. Paano mo na malalaman kung na-calibrate na itong iyong tip? Ito yung makikita. Push down tapos turn right. Yan. Yan yung B1 ko. Makikita mo yan kung malalaman mong kanina na-set ko na yan. Oh. Meron siyang asterisk nakapaloob. Diyan mo malalaman na nakalibrate na siya. Tingnan natin yung ibang tip. Alin ba itong BC3?
Yan mo, hindi pa siya naka-zero pa siya. Ibig sabihin, hindi pa siya nakakalibrate. Kakalibrate ko pa yan. May BC trip ako. BC3 tip ako dyan. Kakalibrate ko ulit. Nadisgrasya ko kasing makanto ma-reset kagabi. May ginagawa kasi ako. Medyo antok na. Nadisgrasya akong ma-initiate yung reset niya. Yun, kaya na-reset yung mga adjustment ko. Na-adjust ko na dati to. Nakakalibrate ko na lahat lahat ng tip ko. Ngayon, re-recalibrate ko na naman lahat. Pinakita ko lang yung unang procedure. Ganun lang din naman. Kung anong tip na ikakalibrate nyo, punta lang kayo dito. Push down, tapos turn right. Yan, halimbawa, yung tip natin ngayon is B1. Tapos na makalibrate yan. Halimbawa, ikakalibrate nyo yung tip nyong BC3. Yan, punta kayo sa BC3. Gawin mo lang ulit yung process yan. Hindi pa nakakalibrate, zero lang. Pag nakalibrate na yan, tamo, itong yung B1. Punta ka ng B1. Yan o. Asterisk na siya or star. Yan ang ibig sabihin na calibrate na. Dapat ganyan pag nakalibrate na yung tip. Yun lang. Diyan mo malalaman. Okay. Bye.